Kini-question po ni Senator Ping Lacson, dating hepe ng Philippine National Police, yung pagkaka-confine o pananatili ni Senator Rodante Marcoleta at maging si dating DPWH Secretary Manny Bonoan dyan po sa PNP General Hospital. Ito ay matapos na maaresto ang dalawa. Pero dito mga kababayan, ito hong pag-question at sabi ho ni Lacson ay kanyang ito ididetalye at kikilkilin, no? O kung ano man, talagang kanya pong ididetalye at aalamin dito po sa 2027 budget deliberation na kung saan ay bakit daw ho, hindi naman daw po pulis o dating pulis, retirado o PNP beneficiaries itong sina Marcoleta at Bonoan, pero naka-confine po sa PNP. Ito, inaasahan natin ako mapapahiya itong si Lacson. At siguro dapat ho, siya po ay, senador pa naman ho at dating naging hepe ng Philippine National Police. Hindi niya po alam yung mga panuntunan, lalo na po sa mga ospital. Kahit na ba PNP hospital yan, hindi po yan eksklusibo. Sa mga hindi opisyal o kagawad ng PNP o mga retirado o kanilang mga pamilya. Senator Lacson, basa-basa ho ng konti at kinakailangan ng pagre-research. At ayon po kay Lacson, dito ho, no? Ang sabi niya, dapat daw ho kung pulis o dating pulis o kamag-anak, pwede raw sa PNP. Nako, Diyos ko pong buhay ito. Mamaya paliliwanag ko ho mga kababayan. Pero ito, pakinggan ho natin yung report na kung saan ay tinututulan ni Senator Lacson ito hong pananatili sa PNP General Hospital itong sina Senator Marcoleta at Bonoan na ang pag-aakaalam ni Lacson para lang sa mga pulis at mga mga kamag-anak ito hong PNP General Hospital. Ito, panoorin natin report mga kababayan. Kinwestiyon ni Senator Ping Lacson ang pananatili ni Senator Rodante Marcoleta at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa PNP General Hospital. Ayon kay Lacson, bakit doon dinala ang dalawa gayong hindi naman sila miyembro ng PNP o kaanak ng isang pulis? Tanong pa niya, sino sasagot sa gastos? Ayon kay Lacson, tila nagiging pattern na raw na kapag may naaarestong opisyal ng gobyerno sa ospital ang kanilang bagsak at hindi sa kulungan. Lininawin daw niya ito sa DILG sa pagtalakay ng pambansang budget sa Senado. Parehong nananatili sina Marcoleta at Bonoan sa PNP General Hospital dahil sa ilang karamdaman. Nauna nang iginiit ng PNP na walang VIP treatment kay Marcoleta. Yan po ang naging pahayag ni Senator Lacson, kaugnay at sa report na kung saan ay tinututulan nitong si Lacson itong pananatili. Sabi ho niya ay PNP Hospital ay may sarili daw budget at ito po ay pinopondohan ng mga taxpayers. At ang mga authorized lang daw po na ma-confine yung mga PNP members at kanilang mga dependents. At tanong niya ay sino magsi-shoulder dito ho sa gastusin, medication ni Bonoan at Marcoleta. Ito mga kababayan. Senator, siguro kung wala ka mapagtanungan dyan po sa PNP, mag-research ka. O kaya naman, baka naman talagang nangingibabaw lang sa iyo ang galit dito kay Senator Marcoleta. Ito, sabi ho, ang Philippine National Police is not exclusively for police officers and their relatives. Ito, ang primary mission ay mag-provide ng medical care. Ito sa mga active PNP personnel, retired PNP personnel, PNP civilian employees, qualified dependents, tulad ho ng asawa, anak, at subject to PNP rules and available benefits. Pakicheck nyo ho yan, Senator Lacson, dito ho sa PNP Memorandum Circular Number 2011-11, April 1, 2011. At ito ho, marami ho ito, no? Tungkol din ho ito sa binabanggit ito, pati sa Supreme Court. Ang dami ho ng mga yung mga references dito. Circle number 2002 dated August 3, 2022, yung guidelines sa
sa ano no sa pagpapa-ospital. Siguro maganda tingnan niyo na lang Senator Lacson. Oh, yun ho. At ito dito ho sa PNP General Hospital ay pwede ho ang mga sibilyan na ma-admit at ma-confine. At siyempre particular yung mga sitwasyon tulad ho ng medical emergencies at when referred from another facility at ganyan din po when the hospital has available capacity and accept the patient other humanitarian or special circumstances. Ulitin ko, Senator Lacson, other humanitarian or special circumstances. Ayan siyempre, depende sa mga pangyayari, yung circumstances. Ayan ho. At ito lang pagkakaiba, Senator Lacson, sa kanya, harap po sa ating mga kababayan. Ang pagkakaiba ng mga non-PNP patients ay hindi ho sila makakatanggap ng kahalintulad o yung subsidized benefits na kung saan ay para po sa mga PNP personnel. Ibig sabihin, yung mga gastusin ay iba kasi, di ba, may mga portion ho, libre ho dyan kapag ikaw kagawad o opisyal ng PNP o retirado o kamag-anak, o yun ho. Ang binabagay, yung civilian patients are usually responsible for their hospital expenses. So, sagot ho ito ng mga civilian, yung mga gastusin sa ospital. At yun ho, at hindi ho pinagbabawalan. At pwede rin ho na yung mga na-ospital ay pwede ho silang humingi ng tulong sa mga programa po ng ating gobyerno tulad po sa PhilHealth, DSWD, PCSO, or Malasakit Center kung available ho. So, dito ho mga kababayan ay hindi po ito exclusive, Senator Lacson, sa mga opisyal, retirado o kamag-anak ng pulis. Naging happy pa naman ito ng Philippine National Police. So, kulang po siya sa sasaliksik. Dito po mga kababayan. Maliwanag ho mga kababayan. Kahit na alam nyo may batas ito ho, basahin nyo ito, Senator Lacson, Republic Act number 8344 at which amended batas sa pambansa bilang 702. Ito hong batas na ito, mga kababayan. Kasi ito, batas para sa lahat po ng mga government at private hospitals na mag-provide po ng emergency treatment. Ito, anong sinasabi ng batas? A hospital, clinic, or medical center, whether public or private, cannot refuse or delay the treatment of a patient who is an emergency or serious condition because of lack of money or inability to pay, failure to provide a deposit or advance payment, or any other financial reason. So, sa iba nga ho, sa mga mamahaling ospital, ano ba yung mga mamahaling ospital dito? Makati Medical Center, Asian Hospital, Medical City, St. Luke's, basta't may dumating ho dyan na pasyente, hindi ho pwede lang tanggihan, lalo na yung mga emergency. Yun ho. Dyan sa PNP, siyempre, inaresto ho ng PNP, ito hong dating Secretary Bonoan, at ganyan din po itong si Senator Rodante Marcoleta. Siyempre, kapag ganyan, arestado, pahihirapan mo pa ang pulis Saan mo dadalhin? Sa mga pribadong ospital dyan na nga, nasa krami na nga ho at wala po, hindi po ipinagbabawal. At yung PNP General Hospital ay hindi po ito para lang po sa mga pulis, retirado o kanilang mga kaanak. Pwede ho ang sibilyan. Nagkakatalo lang ho rito, mga kababayan, tungkol ho sa sa mga bayarin. At yung question niya yung mga kung sino raw magbabayad. Wala bang magpabayad si Senator Marcoleta? O itong si dating DPWH Secretary Manny Bonoan? Kayang-kaya ho nila yan. Dapat sinaliks muna ni Senator Lacson. Pumunta muna siya ron sa billing section o department ng PNP General Hospital at inalam muna na sino ang nagbayad o magbabayad na mga bayarin sa ospital bago siya sumatsat at bago siya
magsalita ng kung ano-ano ng ganyan mga pag-question, mga kababayan, na parang pinalilitaw niya, libre ka agad, no? Libre na ng ng PNP itong sina Marcoleta at Bunuan. Itanong niyo muna doon. Kasi tapos senior citizen, yung dalawa. Alam niyo naman sa PhilHealth, 'di ba? Matik ko 'yan kahit okay, 'di ba? Matik 'yan, miyembro sila ng ng PhilHealth. O ito, magre-research na ho tayo. Ito, senior citizens, 60 years old and above are covered by PhilHealth benefits. Ito po sa ilalim ng Republic Act number 10645. Senator Lacson, makinig ko kayo puro senior citizen na ho ang dalawa na yan Si Senator Lacson at si dating Secretary Bunoan. Tapos, itong all qualified senior citizens are entitled to PhilHealth coverage. This is further reinforced by Republic Act number 11223, which provides, automatic membership for all Filipinos under the National Health Insurance Program. Matik na pala agad, basta't senior ka na, matik ka ng miyembro. Di ba? Kahit na hindi ka na kinakailangan na magbayad ka ng premium. Ito nakalagay, qualified senior citizens are automatic na sila po saklaw ng PhilHealth kahit na sila po ay hindi na nagbabayad ng tinatawag na premiums, diba? Siyempre sa mga empleyado, diba? Kinakaltasan tayo sa PhilHealth, diba? Pag-ibig, SSS, yun ho. At basta't sila po ay senior citizen. Yung kanilang senior citizen membership category. Yun na ho. Kasi yung premiums for this category are subsidized by the government. Yun ho, mga kababayan. So, dito ho, mga kababayan, talagang maliwanag ho na libre ho sila. Makakakuha sila, may mga package ho dyan, At talagang, pero kahit sabihin mong maglibre, kaya ho nitong sina Senator Marcoleta at Bunoan na magbayad ho. Kung sisingilin ho sila dyan po sa Philippine National Police General Hospital. Pero dito, nakikita ko lang ho, mga kababayan, talagang parang kumbaga sa gigil na gigil lang ho itong si Senator Lacson. Pati yung kanyang yung binabanggit na, meron siyang binabanggit na na kapag ito, binabanggit nga ho ni Lacson na meron siyang na binabanggit parang sabi niya, bawal daw magkasakit, mahal ang gamot at bawal magka-warrant, baka magkasakit. So kanyang pinatatungkulan ho rito, ito pong si Senator Lacson o si Senator Marcoleta ni Lacson na nung magkasakit ay ayun na ho. Siya po ay nung nagka-warrant ay nagkaroon na ho ng ng sakit. Yan po ang pinasasabi ni ni Lacson. Pero nung siguro nakakalimutan niya at siyempre senior citizen na rin ho ito. Itong si Senator Lacson. Baka nakalimutan niya nung siya po ay magka-warrant, hindi po siya na ospital. Pero siya po ay nagtago sa batas. Mahigit isang taon. Sunerte lang ho siya dahil ang nanalo noon ay itong si Noynoy Aquino. Na kung saan ay kita nyo naman, yung parang ang bilis na pagkaka-absuelto. Kaya nga sabi ho ni Senator Lacson sa mga nakaraan, natatandaan ko sa kanyang programa, Just Senate 25, alam niya ang detalye kung ano ang nangyari at kung sino yung mga sangkot na tao na tumulong para maabsuelto itong si Lacson at maalis yung kanyang warrant at muli ho siyang makalabas. At hindi ho na siya tuluyang makulong. Yun ho. Dapat ho siguro, kung ganun, imbestigahan din natin paano na absuelto itong si Lacson noon sa kanyang kaso. Di ba, mabigat to, may may warrant ang ginawa ho, nagtago. Pero nung nagpalit po ng administrasyon, nung pumasok po itong si Noynoy Aquino, biglang nawala po yung kanyang kaso. So siguro maganda tingnan ho ito, mabuti at imbestigahan din. Di po ba? Para kasi alam nyo, talagang nakakasira ho ito sa sa imahe ng
justice system dito ho sa ating bansa, di po ba? Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito mga kababayan sa issue natin pinag-uusapan? Ngayon, kini-question ho ni Senator Lacson, bakit daw ho sa PNP General Hospital ipinasok itong sina Senator Marcoleta at dating Secretary Bonoan. Nag-research po ako, hindi po exclusive. O pwede ho kahit na civilian. At hindi po pulis, hindi po retirado, hindi ka mag-anak ng pulis, pwede ho kahit sino. Civilian ang magkakaiba lang ho sa mga bayarin. Kasi pag PNP official ka o employees, ay may mga portion, may mga libre ho eh. Pag civilian, basta yun lang pagkakaiba. Di po ba? Sa mga bayarin. Pero, yung sabi mong bawal, exclusive po sa police, sa mga retirado at kanila pamilya, nagkakamali po itong si Senator Lacson. Siguro ito po ay bugso ng kanyang damdamin at galit ho kay Senator Marcoleta. Dahil sa, dapat nga ho, ibis no, Senator Marcoleta, yung kanyang mga nalalaman no, tungkol sa di umano, ay di umano, sabi parang may mga nakinabang daw ho, no, nung sa flood control doong nakarang eleksyon. Siguro maganda, may detalye na ho yan sa mga susunod na panahon. Okay, sige, ano po masasabi niyo rito? Dito po sa panggigigil ni Lacson kay Senator Marcoleta, na kung saan, bakit daw sa PNP General Hospital na i-confine, hindi naman daw pulis o kamag-anak. Tapos, ay, tila nakakalimutan niya na nung lumabas yung warrant laban po sa kanya, ay nagtago siya. At matapos po ang magkaroon po, magpapalit ng administrasyon, si Noynoy Aquino ang pumalit, bigla po siyang naabsuelto. Nabigyan pa po ng posisyon. Sige, magbigay